Umayon sa script nila na may direktor. Ibig sabihin, ang itinuturo kasi ni Pulong, yung ating administrasyon, na ang may gawa nito, tanim kaso nga yung kanilang narrative. Lahat ng walang iyaan na nagagawa nila ay tinuturo nila ibang tao. Ibig sabihin, ginawa ng kaso ng Marcos administration. Yan ang kanilang narrative. Malabo po. Walang ganyang natura po ang Marcos. Magawa-gawa ng kwento. Ang mga kwentong ito na kinasadlakan nila, sila man lang ang may gawa base sa kanilang masasamang ugali. Kaya nasasadlak sa problema, walang makapag-advise ng maayos. Kay Sara, walang makapag-advise, sabi ni Atty. Kapunan. Kahit anya yung asawa, hindi mo makita, walang magulang na mag-advise. Yung magulang na mag-advise, yung tatay nakakulong na. At wala man yon mga kababayan i-advise na mabuti. Joke time muna po mga kababayan bago natin pag-usapan yung mga mainit na topics. Si Banat Bay kasi mga kababayan hirap na i-depensa si Pulong. Kung ano-anong kwento mga kababayan ang sinasabi ni Banat Bay. Paano mo ba naman yon pasisinungalingan na capture po sa CCTV, huli cam, yung panggugulpi ni Pulong. Kahit ano pa yung nasa likod ng kwento. Lalo't may reputasyon silang ganon. Ang buong pamilya, si Digong, si Sara, ngayon si Pulong. Mahirap na paniwalaan yung mga kwento, lalo't kilala silang mga sinungaling. At pabrika ng pagpapakalat ng fake news. So malabo na maniwala yung ating mga mamamayang Filipino sa kwento ni Banat Bay. Hirap na hirap magpaliwanag po. But before that, dito muna tayo sa kwentong katatawanan para iwas stress po. Padala ni Richard Baclayen. Yung mister na kwentong OFW po ito. Yung mister nasa abroad, siyempre mangungumusta sa kanyang pamilya. Tinawagan ngayon yung kanyang misis. Sabi ng mister sa kanyang misis, "Kumusta kayo dyan sa Pinas, mahal?" Sabi ni misis, siyempre, "Maayos naman kami rito." So sabi ni mister, "Kumusta yung investment natin sa piggery? Yung 10 niyang baboy, nagang 20 na ngayon." Magaling si misis. Yung sari-sari store natin, anya. Kumusta naman yung takbo? Lumago na, anya. Yung sari-sari store, malaki na. Naging grocery na ngayon natin. Siyempre, tuwag-tuwa si mister. Sabi ni mister, kumusta naman yung 3 anak natin? Ano kalagayan nila? Sabi ni Mrs., yung 3 anak natin, okay naman sila. In fact, nadagdagan pa. 4 na ngayon. Lumago din. Hindi man umuwi si mister. Nadagdagan yung anak. Naging 4. Magaling magpalago ng kabuhayan. Huwag tutularan si Mrs. Kawawa yung naghihirap na mister na OFW. Anyway, joke man lang po. Matik na. 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Ito na siya. Kasali ka na rin sa monthly draw natin. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, qualified ka pa rin sa December. Sa grand draw natin, 10,000 pesos na. So, ito na siya. Bueno, dito na tayo mga kababayan sa ating mga topics. But before pala natin pag-usapan yung mga topics natin, in-endorse na in-endorse yung ating number 1 senator, si Benhur Abalos, ni Vice Ganda. Huwag natin kakalimutan po, ipasok natin sa Magic 12. I-number 1 natin si Benhur Abalos. Kasi po si Benhur Abalos, siya yung pinakang qualified
na dapat maging senador. Malawak yung kanyang karanasan. Hindi lang siya mga kababayan abogado na magaling, naging mayor siya, naging congressman, naging MMDA chairman at naging DILG secretary. Ganon kalawak yung naging karanasan sa public service ni Abalos. Ngayon, in-endorse na din ni Vice Ganda. Ayan pa. Di ba? Maiksi lang yung kanyang political ads na ginawa, pero maganda po. Very catchy po. Sa mga magsasaka, ito lang. Number one, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimbak lamang nila. Factory, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tarification. Yamen po ni Ben Abalos yung rice tarification law ni Cynthia Villar. By the way pala, sa latest na Alyansa rally sa Batangas, hindi na binanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na inendorse si Camille. Tulad ng kanyang kapatid mga kababayan, hindi na minensyon yung pangalan ni Camille. Diretso na to. Ikaw ba naman magpa-endorse mga kababayan sa Vice Presidente na nagbanta sa ating Pangulong Bongbong kay First Lady saka kay Speaker Martin Romualdez, isasama mo pa? Tapos laking problema pa ng company na pag-ari ng kanyang kapatid yung Prime Water, laking perwisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya pinag-utos na ng ating Pangulo yung investigasyon. Biglang nag-react si Sara. Pinopolitika daw ang gustong mangyari ni Sara. Dahil kaalyado, kahit bulok yung serbisyo, wag lang aksyonan ng ating gobyerno. May ganun talaga. Hindi yun maaari, mga kababayan. Dapat, lalo't kaalyado, ayusin yung serbisyo kasi napapaya yung ating administrasyon. Di ba po? Kaya bala na kayo. 10 na lang yung kinikeri na kandidato sa pagkasenador, hanap na lang kayo ng ipi-fill up na 2 kandidato, replacement ni Camille saka ni Amy Marcos. Kung ako sa inyo, iboto na lang natin. Boti pa si Kiko at saka si Bam Aquino na lang. Sigurado ang conviction. Di ba? At may chance sila na makapasok. At ang napaka-importante yung conviction po para matapos na matuldukan natin yung perwisyo dito sa ating bansa. Tama pa? Pero number 1 natin po, Benor Abalos. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito lang po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ayos na ayos?
Ben Abalos, number 1, solid sa sa Senado. Dito na tayo, mga kababayan, sa ating topic kasi hirap na hirap po si Banat Bay na idepensa si Pulong. Huli kampo sa CCTV. Di na justify, mga kababayan, ni Banat Bay yung aksyon ni Pulong. So hindi man niya dinideny yung existence ng CCTV. Mahirap yun eh. Nakuha na po ng ating mga authorities ng CIDG yung copy. Kaya nga kumalat na yung CCTV video. Hindi magsisinungaling po ang recorded CCTV. Napakalakas na ebidensya yon, mga kababayan. And in fact, sabi ng isang abogado, dapat nga hindi grave threats yung final na kaso at serious physical injuries, kundi attempted homicide or murder niya ang dapat na i-file na kaso. Pero mamaya natin ibibigay yung kwentong yan. Dito muna tayo, mga kababayan, sa hirap na pagdepensa ni Banat Bay kay Pulong. Ayan yan ang video, mga kababayan, ni Pulong. Nagkakatakot. Yan na yung kutsilyong hawak ko. Baliktad yung pagsaksak niya. Inuunda yan ang saksak. Ini-intimidate man lang niya, mga kababayan. Pero sabi ng isang abogado, harap ito, mga kababayan, yung kutsilyo dito. Ang pwedeng ikasoan niya, attempted homicide or murder. Unahin muna natin itong depensa ni Banat Bay sa kanyang vlog. Yan Istorya sa lumabas na video tungkol kay Pulong. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan daw. Yan ang kanyang propaganda sa kanyang vlog. Ang katotohanan po, ang pinapalakpakan nila yung mali. Nasa maling side sila. Maling grupo, maling tao, maling part ng ating history. Paano mo papalakpakan ang mga gawain ng mga masasamang tao? Di ba? Ito yung sinasabi ni Banat Bay. Pakinggan po ninyo, mga kababayan, ang dipinsa niya. Isang kakilala, nasabi nga niya, nandun siya nung mga time. Dali lang po. Ang kwento daw sa akin yan, ito'y kinuwento sa akin po ng isang kakilala, nasabi nga niya, nandun siya nung mga time na yon. Ang kwento daw sa akin yan, meron daw inilalapit na mga babae sa kanya at pinaupo. Siyempre, bilang isang public figure, hindi mo naman pwedeng sungitan. Sige, okay lang, inom-inom tayo. Wala namang masamang uminom. Parang after daw, pag tagal-tagal, biglang siningil si Pulong. Parang something like that. Parang pinilit na, hindi, mga PR yan, mga yan. Tapos, pinainom mo yan, so sigiling kita, gano'n. Noon hindi daw pinapansin. Ang iyong kwento sa akin, hindi daw pinapansin ni Pulong. Parang, sino ka? Akala ko, hindi ba? Parang may isip mo, may mga fans lang yan. Hindi daw fans, parang mga supporter yan, na mga Duterte, pinaupo nyo dyan. Hirap na hirap i-depensa po. Para bagang inutos-utusan na yung babae, gumawa ng something na parang doon na inis, di umano, si Pulong. Parang sa kanya, parang pinipilit mo yung mga babae na gumawa ng hindi maganda, alleged po yun, ha? So doon na inis daw si Pulong na parang sandali, pang-aabuso yan sa kababaihan. Kaya niya in-approach yung tao. Sa akin, ito'y kinuwento sa akin po ng isang... So dinajustify niya, mga kababayan, yung aksyon ni Pulong. So hindi niya dinidina yung existence ng video. O diba? Isa totoo lang po, isang matino na tao, lalo't isa kang congressman, honorable yung tawag sa'yo eh. Kahit anong sirkumstansya, ang nasa likod ng kwento doon sa video po, hindi justify. Hindi po justified ang ganong aksyon. Yung gagamit ka ng violence at inaambahan mong saksakin yung isang tao at hinihidbat niya, mga kababayan. At sabi po ng biktima, ginulpi siya. Kaya itong mga paliwanag ni Banat Bay, malabong-malabo. Una, malabong paniwalaan ang kanyang kwento. To justify the violence inflicted against the victim. Tama po, mga kababayan? Ayan ang sinasabi niya. Ang istorya, sabi eto daw lalaki, yung mataba, sabi, bugaw daw yan. Pero pag babasahin mo doon sa mga ibang nag-post, businessman yan. Okay? Businessman daw yan. Yung iba naman, sinasabi, meron daw binugaw itong mga babae kay Pulong.
Okay? Yun ang sinasabi, yun ang akusasyon. Binugaw daw kay Pulong, tas hindi binayaran. Parang something like that. Okay? Ngayon, kung titignan mo yung kwento na yon, ay pwedeng pumasok sa video. Anong ibig ko lang sabihin? Simple lang. Ito yung video. Kung sino man yung lintik na direktor nito, hahanap yan ng kwento kang kapanipaniwala o di ka... Binibigyan niya ng mali siya. Nagtatanim siya ng duda para umayon sa script nila na may direktor. Ibig sabihin, ang itinuturo kasi ni Pulong, yung ating administrasyon, na ang may gawa dito, tanim kaso nga yung kanilang narrative. Lahat ng walang iyaan na nagagawa nila ay tinuturo nila ibang tao. Ibig sabihin, ginawa ng kaso ng Marcos administration. Yan ang kanilang narrative. Malabo po. Walang ganyang natura po ang Marcos. Magawa-gawa ng kwento. Ang mga kwentong ito na kinasadlakan nila, sila man lang ang may gawa. Base sa kanilang masasamang ugali. Kaya nasasadlak sa problema, walang makapag-advise ng maayos. Kay Sara, walang makapag-advise, sabi ni Atty. Kapunan. Kahit anya yung asawa. Hindi mo makita, walang magulang na mag-advise. Yung magulang na mag-advise, yung tatay nakakulong na. At wala man yun, mga kababayan, i-advise na mabuti. Di ba po? O, ganun din dito kay Pulong. So, nasadlak sila sa mga kompromiso. Because of arrogance nga, nasanay. Kinasanayan ng ganon. O, ito na ngayon. Lahat nagbabackfire. Sinisisi ngayon sa Marcos administration. Maniwala kayo sa ganong uri na narrative, propaganda, na lahat na lang yung kinasadlakan nilang problema, sinisisi sa administrasyon. Where in fact, ang may gawa sila man lang. Di ba? O dito sa kaso ni Pulong, sino yung complainant? Pribado. Bugaw. Bugaw ng babae. You see? So ang dapat dito, mga kababayan, harapin na lang niya yung kaso sa korte. Kasi finailan siya ng reklamo ng pribadong complainant. Malabo, iugnay mo yung administrasyon dito, malabong paniwalaan. Just like yung kaso na crimes against humanity, laban kay Digong. Nangyari yung crime against humanity sa kanyang administrasyon. Yung kaso final 2017, pagkatapos ituturo mo, BBM. Di ba? Ituloy natin ang kwentong Barbero ni Banat Bay. Pwedeng sumute doon sa video. Nagigets nyo? Kasi kung talagang totoo yan, planti daw kasi. Mo, ikaw halimbawa lang, ikaw kongresista ka. Tanim kaso. Tapos, kilala ka. February daw nangyari ito. Alam mo na ang mga Duterte, alam mong target kayo ng gobyerno ni Alam mo yung kapatid mo pinag-iinitan. Gagawin mo ba ito? Kukuha ka pa ng bugaw? Kukuha ka pa ng nyok-nyok? Hindi. Nagagets mo? Bakit ka kukuha ng nyok-nyok? Itanong mo kaya kay Pulong kung bakit kumuha. O diba? Yung kabulgar, gagawin mo sa bar. Diba? I mean, sorry pero ikaw ay hindi naman simpleng tao? Hirap na hirap niya i-justify yung action ni Pulong. Yung ginawa ni Pulong, tulad ng ginawa ni Sarang pagbabanta. Hirap na hirap sila mga kababayan na ipaliwanag sa taong bayan. Anak ng dating presidente, ikaw ay meron kang katungkulan at alam mo na hinahanapan kayo ng butas ng gobyernong ito? Anong hinahanapan ng butas? Na ang butas, kayo yung may gawa. Gumawa kayo ng butas sa inyong sarili. Halimbawa, confidential funds. Sino bang yung gumawa noon? Binigyan na nga siya ng confidential funds sa budget niya. Pagkatapos, hindi man ginamit sa tama, sinabihan ba siya si Sara Duterte na waldasin yung Di ba hindi? Gamitin sa tama. Sino nag-audio kay Sara? Halimbawa,
nabantaan niya yung ating Pangulo, the First Lady si Martin Romualdez, na siyang naging rason kung bakit siya na-impeach. May nag-udyok ba sa kanya? Di ba sariling aksyon niya yon? In like manner ito, sino nag-udyok? Alangan man si PBBM, inudyukan siya na kumuha ng babae. At nang hindi magkasundo ng bugaw, inudyukan si Pulong ng ating Pangulo ng gobyerno na gulpin yung bugaw. Yan ang pinapalabas ni Yan ang pinapalabas mga kababayan ni Banat Bay. Napakababaw ng kanyang mga argumento. Kaya doon sa debate ng mga legit na mga journalist kasama si Jose Castro, nakipagdebate si Banat Bay. Nagmukhang kawawa si Banat Bay. Lumabas yung pagkaingot. Pinangaralan po ng mga taga-UP. Pinangaralan ng mga journalist, mga kababayan, sa paggamit ng mga salita tulad ng di umano. Yung allegedly po. So ganun sila, mga kababayan. Magtai-tay ng kwento para yung mga supporters nila na moron mapaniwala, mga kababayan. O, di ba? Balikan natin yung sinasabi ni Banat Bay dito para marinig ninyo. Tapos, magtatapnyok doon sa bar? Hindi, isipin nyo na mabuti Bakit hindi ka na lang magtago? I mean, siguro naman. Pinalis nga yung mga tao doon sa bar. Kitang-kita po sa video. I-replay natin yung video, mga kababayan. Nasa loob at sinaysay sa Ate David nang nagreklamo yung detalye kung ano yung mga nangyari before na humantong doon sa pananakit, pag-amba ng pananaksak. Yan Yan Kita ninyo? Grabe. Tapos ito, pinaalis po. Kasi siyempre, witness. Nilapitan itong siguro bodyguard dito ni Pulong. Nilapitan. Mga siguro, mga empleyado ng bar. First floor. Bar area. Pinalabas po sila. Tapos ito mga bodyguards ito. Yan. Habang kinukompronta at hiniheadbutt ni Pulong. Tapos inambahan ng saksak pero baliktad yung kutsilyo dito. Yan Sigurado nagmamakaawa. Yan hiniheadbutt siya. Yan You see? Mga kababayan, napakalinaw. February 23 ito, nakat lang 2025. Sunday. Yan yan sinasaksak pero baliktad sa tagiliran. Inahawakan yung kamay na may kutsilyo para siyempre depensa. So ang ganong aksyon, mga kababayan, violent reaction or action, no amount of circumstances ang pwedeng i-justify. Ma-justify ang ganong aksyon ng isang honorable congressman. Tama po. Kaya itong mga kwento ni Banat Bay, malabo po. Gusto niyang i-justify ang aksyon ni Pulong. Malabo. Dito lang, mga kababayan, pinapatunayan yung natura nila. Alam na ninyo, si Sara nambugbog ng sheriff. Si Digong kill. Kaya may crimes against humanity sa ICC. Ito ngayon si Pulong panggugulpi. You see? So with that pattern of behavior na nakikita natin sa kanila, hirap talaga na ipaliwanag. So mas maganda harapin na lang sa husgado and let the judge, mga kababayan, render his judgment kung nagkasala ba o hindi si Pulong. Tama po. Pero kung ang propaganda po ni Banat Bay, i-link yung ating Pangulo as if pinagkakaisaan ng gobyerno para siraan sila. Sabi nga natin, mga kababayan, ang kasiraan nila, sila man lang ang may gawa. Walang paninira sa kanila. And in fact, ang ginagawa nila, self-destruction po. Sabi nga ng mga narinig natin na ina-analyze yung behavior ng mga Duterte.
Ang pinakang worst enemy niya ng mga Duterte, una yung kanilang bibig at mismo yung kanilang sarili. The worst enemy nila. Kaya sila nasadlak sa ganyang mga problema. Tama po. Pero hindi man natin masisisi si Banat Bay, nag-aanap buhay man lang po ito. Hanap buhay man lang po. Di bali mga kababayan magsinungaling ng magsinungaling basta kumita. Di ba? Yan man ang papel niya. Dito mga kababayan sa mundong ito, mundo ng politika ni Digong. Kaya naintindihan natin kung bakit gano'n na lang siya mga kababayan at hirap na hirap magpaliwanag. Naman, meron ka mga alalay, hanggang sa hotel ka na lang, anong tawag dyan, pa-show up ka na lang. Pa-show up ka na lang ng mga pokpok. Mga gawain nila. I mean, pucha, prominente ka, anak ka ng dating presidente. Tapos, yun nga masama doon. Delegates kayo ngayong mga Duterte. Gagawin mo isang kataranta doon sa isang bulgar na lugar? Publikong lugar? Diba? Sa loob nga yun, hindi man sa publiko. Para gawin yun? Tapos hindi ba niya alam na may CCTV sa bar na yan? Diba? Pero kasi nakalimutan siguro kasi sabi ng victim, yung complainant si Moreno, ang pangalan yon, Criston Moreno, lasing na lasing si Pulong. Yun ang sabi doon sa affidavit mismo sa CIDG. Kaya dapat si Pulong mag-affidavit. Tapos kung gusto ni Banat Bay, magtestigo din siya. Kaya lang wala man siya doon. Tingnan natin kung tanggapin yung mga argumento niya at mga haka-haka na malinaw na propaganda po para isabit, i-implicate yung ating Pangulo na pinalalabas, pinagkakaisaan sila. Ba't mo isisisi yung mga maling gawain ninyo sa ating Pangulo? Wala man dyan kinalaman, busy-busy yung ating Pangulo sa pagsasaayos ng ating ekonomiya ng ating bansa saka sa kampanya ng alyansa. Tama pa? Anyway, ituloy natin yung mga argumento ni Banat Bay. alam ko yung may sa akin ang totoong kwento na nangyari. Diyan. Ang totoong kwento daw sa akin, ito'y kinuwento sa akin po ng isang kakilala niya, nandun siya nung mga time na yon. Daw sa akin yan. Sigurado kasi nangulingan meron daw ito. inilalapit na mga babae sa kanya kwento. at pinaupo. Siyempre, bilang isang public figure, hindi mo naman pwedeng sungitan. No? Sige, okay lang, inom-inom tayo. Wala naman masamang uminom. Nagtatay-tay sila ng kwento para i-justify yung aksyon. Daw. Sige, order kayo nung gusto nyo. Kasi public official ka eh. Public person ka. Alam naman magsungit ka. Sige, inom-inom kayo, ganyan. Tapos, parang after daw, pag tagal-tagal, biglang siningil si Pulong. Parang something like that. Parang pinilit na, hindi, mga PR yan, mga yan. Tapos, pinainom mo yan, so singiling kita, ganon. Binabaliktad hindi daw yung pinapansin. Yun ang kwento sa akin. Hindi daw pinapansin ni Pulong, parang, sino ka ba? Ang maganda dyan, mag-affidavit din kayo. Si Pulong, siyempre, iimbestigahan kasi may formal complaint sa kanya. O di isulat ninyo sa affidavit. Tapos, sa trial, dinitinsa ninyo yung inyong narrative kung totoo. Siguradong mabubuking yan ng judge. Pag hindi po, nagtugma yung mga kwento ninyo. Pero ano objective nila, mga kababayan, kasi kasiran ito. Malamang maapektuhan mga kababayan yung kandidatura ni Pulong bilang re-electionist congressman. Kaya nga, yung sabi ni Pulong doon sa interview, nananawagan siya sa mga Dabawenyos, bahala na niya kayo. Yan ang sabi ni Pulong. Bahala na niya kayo ng mga botante. You see, doon pa lang po, alams na kung bakit nasabi niya yon. Kasi may pagkakamali na nagawa mga kababayan, kaya bahala na niya kayo. Ito, damage control ang ginagawa ni Banat Bay para linlangin yung mga tao na huwag paniwalaan yung kwento, lalo na yung nakita ng video. Kasi pinipilit niyang i-justify yung action na may nangyaring hindi nagustuhan.
pinapalabas pa, parang bayani pa rito si Pulong. Di ba? Yan ang lumalabas mga kababayan sa kwento ni Banat Bay. Yan ah. Akala ko, hindi, may isip mo, may mga fans lang yan. Hindi naman fans, parang mga supporter yan, na mga Duterte, pinaupo nyo dyan, siyempre, as a public figure, hanggang, inaabuso na, yung para bagang inutos-utusan na yung babae, na gumawa ng something, na parang, doon na inis daw, di umano, si Pulong na parang, ano to, inaabuso mo yung babae? So, pinapalabas ni Banat Bay, kaya ginawa yon doon sa Bugaw kasi inaabuso ng Bugaw yung mga babaeng dinala. Parang baliktad po. Ang kwento doon sa affidavit ng Bugaw, hindi nga binayaran ng tama. Yung usapan, 13,000. Ang binayad lang, 1,000. Nagreklamo yung babae. You see? Ayan po. Ang kwento ni Banat Bay. At tipong parang parang pinipilit mo yung mga babae na gumawa ng hindi maganda at alam mo yun, magtrabaho, parang ayaw daw nung babae pero pinipilit daw. Di umano ha? Yun ang kwento. Pinipilit daw yung babae na gumawa. So doon na inis daw si Pulong na parang sandali, pang-aabuso yan sa kababaihan. Kaya niya in-approach yung tao. Yun ang in-approach daw. In-approach ng saksak. At tinidbat at pinagugulpi. Yan ang approach na sinasabi mo, Banat Bay. Malinaw sa CCTV. Sanay na sanay magsinungaling mga kababayan ito, mga taong ito. Oo nga, no? Tapos may video. Tinataniman niya ng duda. Sabi ko, baka yung isipan ninyo. Ang haka-haka, para bagang ginawang haka-haka man lang niya. Mag-iskandalo, tapos alam nilang mainitin ang ulo ni Pulong pagdating sa mga inaapi, lalo na yung mga kababaihan na inaapi. So pinapalabas niya na to the rescue sa mga inaapi si Pulong. Kaya nangyari yon. Pinag-gugulpi yung Bugaw. Ayaw na ayaw ninyo. Ang asawa po nito matindi ho. Hindi, walang biro. Alam ko ang alam ko po pag alam, alam ko po, tapos hindi alam. Pero alam ko ang asawa nito Muslim eh. So yung respeto sa mga kababaihan, napakatindi ho daw ni Pulong. So ibig pong sabihin, nung nakikita niya para bagang dinidisrespect na yung mga babae, pinipilit na sa isang bagay na malamang gulpi yung abote ni Pulong doon sa kanyang asawa. Kaya ito, nilalabas na propaganda para mapagtakpan mga kababayan yung kwento. Kasi siyempre, sinong asawa, kahit pa hindi Muslim, ang magugusto sa ganitong kwento na gumamit mga kababayan ng mga binubugaw na babae, itong si Pulong. Yan ang laman ng affidavit ni Moreno. Di ba po, mga kababayan? Hindi tama. Doon na inis si Pulong. Nag-init ang ulo. So kung meron mang siguro, kung meron mang pagkakamali, siguro yung pag-iinit niya ng ulo. Pero sa akin po kasi, kung ako dinuyan yung babastusin yung babae. Hindi, ito walang biro ito Ako madaling sabi, totoo yung video. Sa mga ganyan yung mga kino-confirm nila kababaihan. Baka ako din mag-init ng ulo. Baka justify na niya na okay lang yung mag-init ng ulo at ganong aksyon. Siyempre, I would mga kababayan ni Pulong laban doon sa sabi Bugaw. Pray that I would have patience at that very very moment. Pero hindi ko masisi si Pulong eh. Kung iinit kasi public official ka eh. Tapos isasaksak sa'yo yung babae kesyo. So, di na-justify na yung violence, mga kababayan, na ginawa ni Pulong doon kay Moreno. Pilitin mo sa harapan ko? Malabo po, natanggapin yan ng ating mga mamamayan. No amount of circumstances would justify that kind of action from a public official. Lalo congressman honorable ka. Gagawin mo yon. Kaya nga, malamang, ma-ethics committee, mga kababayan, itong si Pulong.
sa Kongreso. Pipilitin mo yung babae na magtrabaho para sa akin? O, doon daw nagalit si Pulong. Kaya ganyan ang kanyang reaction. Ang ibig sabihin ni Banatbay na pinilit ni Moreno nung Bugaw na magtrabaho yung babae para kay Pulong. Yung serbisyo ng isang binabayarang babae, pinipilit daw. May ganung kwento. Tuloy natin. Na parang inaano niya. Ko nga naman. Hindi natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, we do not know. But sure. We do not know. Pagkatapos, this is for sure. Kita ninyo? Bangga-bangga yung mga argumento. Mga statement ni Banatbay. We do not know. Pagkatapos, this is for sure. Hindi mo alam, pero sigurado ka. Paano ka nakasiguro sa isang bagay na hindi mo alam? Yan sabi ko sa inyo, nagkabol-bol na si Banatbay sa kakadepensa dito kay Pulong kasi alam nyo na, recorded sa video. Anything, di ba, na masasabi mong, kasi ang pinalalabas sila, ako, observe this. Una, late, bakit ngayon lumabas yan? During the campaign. Malinaw naman po kung bakit late. Sinabi doon sa affidavit na nangyari ito February 23, 2025. Natakot daw siya eh. Kaya nga, pati yung medical certificate, hindi na siya nakapagpa-ospital. Kasi siyempre, susundan siya. Ma-influensya eh. Ngayon, ang ebidensya na nai-present na lang, yung CCTV video. You see? So that is normal. Kahit sino, magdadalawang isip. Ngayon, nagkalakas loob. Bakit? O di itanong ninyo kung bakit naglakas loob na lang siya na magreklamo pa rin. Siguro para tuldukan ang mga abuses na nangyayari dyan sa Davao involving yung pamilya. You see? Baka yun ang motibo. Hindi natin alam. Isa-sa-isay na lang yan. Mga kababayan, nung si Moreno, yung Bugaw, doon sa Husgado during the trial. So abangan na lang po natin. Pangalawa, tugman-tugma doon sa Oplan Horus. Yeah? Oplan Horus. Tandaan ninyo, lumabas yung Oplan Horus bago yan. Yung Oplan Horus po na sinasabing may plano yung alyansa para siraan yung mga Duterte po. Fake pala yun. Mamaya ibigay ko po sa inyo itong binabanggit niyang Oplan Horus na nagreklamo mga kababayan mismo yung nakapirma doon sa alleged Oplan Horus. Pinailan po ng cyber libel case yung Manila Times. You see? Piniki po yung pirma ni Dalipe, Congressman Dalipe. Yan ang binabanggit dito sa Oplan Horus na binibigyang mali siya. So, lahat fake yung pinagagawa nila. Pangatlo, aside from that, very masyadong yung style na ganito, yung bigla na lang may mga ganyan lalabas, halatang may dinadivert na issue. Di ba? Meron pong iniiwasang issue. Ano kaya yun? Yung kaya yung gold? Di umano na... Yung kwento na gold ni Harry Roque. Ibasang-basa na po yung papel ni Harry Roque. Another fake source of news. Fake news yung tungkol doon sa money laundering daw. Yung mga nagbabalita po, may connection sa China at mga DDS pages po yung nagpapakalat. Malinaw na yung strategy nila tulad ng pagpakalat sa pulburon video fake. Lahat kapikian mga kababayan ang ginagawa nila. Ang patunayan ninyong fake, yung video ni Pulong, yung CCTV video, patunayan ninyong fake. Yan ang challenge sa inyo ngayon. Tama pa? O ngayon, doon tayo sa binanggit ni Banatbay na Oplan Horus. Ano to? Ito yung pinapakalat nila na tungkol sa Oplan Horus. Hashtag Oplan Horus, si Congressman Paulo Pulong Duterte. Pangunang salita po, ito'y fake po ito. Baka paniwalaan ninyo. Pinipresent ko sa inyo yung fake document.
na ginagamit nila ngayon sa propaganda para siraan yung administrasyon. Ginamit pa yung alyansa ng Bagong Pilipinas, mid-election final campaigns sprint action plan, Lakas CMD meeting Tuesday, April 22, 2025. Yan yung schedule ng meeting. Pagkatapos, ito yung sinasabing Oplan Horos. As the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, PBBM continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the Alyansa. According to the President's instructions, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horos as a staunch ally to maintain the Alyansa's advantage post-midterm election. What we have accomplished, sabi dito, sa fake document na pinakalat nila. 1 year after the Oplan Horos formulated, the Alyansa has made encouraging progress. We have greatly weakened Duterte's evil force, according to the Oplan Horos. With the optimistic midterm election situation, we are confident that Dots will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. We have accomplished how to defend. 1. Set up a core campaign team to include SP Martin, President Tamayo, Congressman Toby Chanco, and Congressman AG, etc. Ano pa daw? Sabi rito, aligned with more parties, ensure the centrality of PFP, while aligned with Lakas in UP, Nacionalista, and NPC, etc. Number 3, endorse BIP candidates Kong Erwin Tolfo, Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, Mayor Abby Binay, etc. Number 4, raise campaign funds. Kong Saldico prepared 8 billion pesos budget to cover rallies and logistics as well as cash in propaganda fees. Number 5, use policy tools like exemption of rice tariffs and improvement of uniform personnels, remuneration packages. Number 6, information campaign, reactive social network established during 2022 national election and absorb more SOCMED influencers. How to attack? 1. ICC arrest plan, PNP, PEDA, HRC, Congress work with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. 2. Domestic investigation, the House DOJ, NBI, COA, AMLAC's ongoing investigation on drug war and CF cases, confidential cases, fund cases. Number 3, launch impeachment. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget, AIX, AKAP, TUPAD. Number 4, weaken the Dots Alliance. The action plan against Kibuloy and his KOGC is completed. Therefore, squeeze Dots campaign funds. Number 5, counter disinformation, fight back Duterte and KOGC by information campaign on drug war, smuggling, and private military. Following strategies and moves. 1. Speed up impeachment on Senate using FLR to win Senate votes through speeches. 2. Pull down booming ratings of Dots candidates due to the Duterte's arrest. PNP, PEDA, HRC, Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant for BG and De La Rosa. 3. Carry forward domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC, investigate drug war and CF cases. 4. Disqualify key candidates. File drug and murder cases against Duterte, Polong, BG, and De La Rosa in local courts and disqualify them in COMELEC. Fund Carlo Nograles in his campaign. Number 5, counter disinformation, shut down Dots, fake accounts. Number 6, freeze Dots assets.
ang nakapirma po rito, Executive Vice President Lakas CMD Manuel Jose M. Dalipe. Ngayon, piki daw ito, mga kababayan, sabi ni Dalipe. Nag-file siya ngayon ng kaso. In other words, yung sinasabing Oplan Horos, gawa-gawa man lang po nila para siraan yung ating administrasyon. Malamang ito yung nakita ni Amy Marcos at kanyang pinaniwalaan din na may plano talaga niya para siraan yung Duterte. Di ba yun sinasabi? Siraan daw si Sara para hindi na makakandidato sa 2028. Ngayon, pinablish po ng Manila Times. Para lang alam ninyo kung anong minimensyon ni Banat Bay na Oplan Horos, na yun ang pinaniniwalaan nila, na malamang, sabi ko sa inyo, lahat ng pinaniniwalaan nila, gawa-gawa man lang nila, sila yung may gawa para siraan po yung ating administrasyon. Hindi na nakatiis po. Ginamit yung pangalan ni Dalipe. Ito na ngayon yung balita ng Net25. Kailan ba to? Mga 2 days ago yata ito, mga kababayan. Dalipe, kinasuhan ang Manila Times. Yan o. Dahil sa Oplan Horos na pinablish nila, na nandun yung pirma niya. Pakinggan natin mga kababayan yung report ng Net25. Ayan po. Para maintindihan lang ninyo kung ano ang binabanggit ni Banat Bay. Samantala, ng isang pahayagan sinampulan ng cyber libel ng isang leader ng Kamara. Si Vic Somentak sa detalye ng balita. Sinampahan ni House Majority Leader Zamboanga City Representative Manix Dalipe ng kasong libelo ang publisher, directors, editors at writers ng daily broadsheet na The Manila Times. Ang kaso ay nag-ugat sa artikulong inilathala ng The Manila Times na nakabatay umano sa leaked document at pineke ang perma ni Dalipe hinggil sa Oplan Horus o Operation Panggigipit kaugnay sa midterm election campaign attack plan para iporsige ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, diskwalifikasyon sa kaalyadong kandidato. Binigyang diin ni Dalipe ang artikulo ng The Manila Times laban sa kanya ay defamatory, malicious at naglalayong ilagay siya sa public ridicule and contempt. Ang mga respondent sa kampanya Dalipe laban sa The Manila Times ay sina Dante Francis Ang II, publisher, kasama ang mga directors na sina Michael Alexander Ang, Ana Marie Thompson, Dante Ang, Maria Preciosa Monica Devi Ang, Joanna Paula Devi Ang, Michael Dinis Saludo at Joseph Noel Estrada. Mga editors na sina Arnold Belleza, Liana Calso, Lynette Luna, Tessa Mauricio Ariola, Conrad Carino, Emil Noguera, Frederick Nasiada, Daford Villaseran at Rene Dilan, kasama ang mga reporters na sina Red Mendoza, Kaiser John Puentes at Catherine Valente. Vic Somentak para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Ganon sila katindi po. Pati mga dokumento, gumagamit sila ng mga tao. At ang ginamit pa, yung pirma piniki, yung pirma ni Dalipe. Kaya nag-file ng kaso, cyber libel. Pinablis po sa The Manila Times. Yung leaked document na sinasabi na piki pala yun. Itanin ninyo kung ano ang mga gawa-gawa nila. Sanay sila po sa ganyan eh. To advance their political agenda. You see? Kaya wag tayong naniniwala po. Kasi sabi nga ni E.S. Lucas Bersamin, referring to Digong, si Digong mismo ang pabrika ng fake news. Sabi yan. Kaya mga nasa baba ni Digong, sila yung nagpapakalat ng fake news mula doon sa pabrika. At kasama dyan, mga kababayan, yung bagong pinapakalat ni Harry Roque, yung tungkol sa gold ng Marcos. Money laundering daw. Kung ano-ano na lang po ang ginagawa nilang kwento para siraan yung ating Pangulo. Yung issue po sa gold, matagal na yan na natuldo ka na kaso. Yung mga hidden wealth, lahat mga kababayan yan, mga ill-gotten hidden wealth na kaso, laban sa pamilya Marcos, binasura po ng ating mga korte, iba-ibang korte, local at foreign courts sa Amerika, sa Swiss, ganon. Masanay na po tayo. Nire-recycle nila yung mga issue laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po sila magtatagumpay sa ganyang mga
uri ng propaganda paninira. O ngayon, si Pulong po, sabi ng isang abogado, dapat hindi grave threats at serious physical injury yung kaso, kundi attempted murder or homicide. Yan yung balita kahapon, no? Abogado.com.ph, lawyer says Paulo Duterte should face attempted homicide charge. Sabi yan ni lawyer Jesus Falsis. Sabi dito sa balita, Falsis noted that Duterte was seen taking out a knife in the alleged video of the incident posted online. He should be charged with attempted homicide or murder, sabi po ni Attorney Falsis. He called Duterte crazy over his actions. Duterte said the filing of the complaint was part of dirty politics in the Philippines. Yung dirty politics po, sila ang may gawa. Si Sara mismo yung nagsabi doon sa meeting sa Tondo with Isko Moreno. Kaya niya daw na dalhin sa kanal. O yan ang laban daw, kaya niyang dalhin sa kanal. Yun ang dirty politics kasi ang kanal po talagang marumi. Literal na marumi ang kanal. Siya yung may intensyon. Sinabi niya, dalhin ko niya, kaya ko niyang dalhin sa kanal ang laban. Kaya ang pinagagawa niya sa kampanya, manira ng manira, wala man plataforma ng kanyang grupo sa PDP laban ang sinasabi. Basta't pinagsabihan niya si Congressman Valeriano na malaki yung leeg, nilait ng nilait, tapos pati si Abante, tapos si Congressman Joel Chua gustong saksakan ng mansanas mga kababayan sa lalamunan hanggang mabilaukan at mamatay. Yan ang dirty politics na malinaw. Tama po mga kababayan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.